Good afternoon everybody! Ito na naman ang inyong chubby vlogger, beautiful vlogger Char. Para ipasyal kayo at ipakita sa inyo ang mga malaparaisong sapa dito sa Barangay Magsikap, General Nacar, Quezon, na first time naming marating ng aking jowa Bells. O di ba ga? May nagsabi lang sa amin na talaga namang dito ay may lampus tao na lamuyan at talaga namang kami ay na-amaze pagdating namin dito. So ngayon, pakinggan natin yung may-ari. Pangalan mo? Bilay. Ikaw po ang nag-develop nito? Ano ka na? Ano sa barangay? Wala. Basta dinevelop mo lang. Oo, kinukuha namin ng permit sa barangay. Kinuha niya ito sa barangay. Tapos itong gantong cottage ay magkano bayad? 500. Wala 500 lang. Pero may halimbawa ba't may nag-overnight dito, may tulugan. Ay, wala naman tulugan pa kami. Wala pang tulugan. As of now, ngayon pa lang, mga kubo-kubo pa lang. Kubo pa lang. Okay po. Tapos ito, kailan niyo po ito dinevelop lang? Bago pala, mga 1 month pa Ito lang. po ba'y malalim na talaga o kayo ang nagpalalim nito? Hindi, ganaan siya. Ganito na talaga siya, malalim na talaga. Bali yung talunan, ilang feet po yun? Siguro mga 10 to 12 feet. Yung isa po, Ay, magkasunod lang sila, 10 at 12. Okay po. Ang pangalan niyo po ay, Bilay, kilala ko yung Bilay. tapos po yung full name. Elvira de Guzman. Okay po. Taga dito din lang po kayo. Ang bahay namin dyan sa tabing dagat, yung maputi doon na malaki. Dito lang ang paglabas ninyo. Dito Ano pong barangay ang Magsikap. Guyuban no. Sitio Guyuban. si Guyabano, Guyabano, barangay Magsikap. Okay po. Thanks po. Sige, salamat. So, ito nga pala yung view sa labas ng pinakang sapa na pinaliliguan ng mga turista dito. O, diba? Pati si Daddy Ronald ay paspas dyan. 10 minutes lang yata ay nagtalo na agad siya dyan sa tubig kasi init ng oras na yan. So, talagang tamang dive lang. Alam nyo guys, na lampos tao yung tubig na yan na talaga namang sa mga hindi marunong maglangoy ay dapat ay magdala kayo ng life vest or any salbabida na talaga namang lulutang ka dapat. So, mas malalim dito sa kabilang part na to. So, talaga namang napakasarap maligo dito. Medyo ingat lang dun sa mga bato-bato, yung tinatapakan ng bata sa nakikita nyo. Kasi, medyo delikado yun. Ayan o, tinatapakan dyan ng mga bata. Kasi yan si Jowa Bells, medyo wait lang daw. Dito naman daw siya tatalon sa kabilang side. Di ba ga? Sabi ko, aba, dapat akong binibidyohan mo at ako magbablog. Ba't ikaw nagpapabidyo sa akin? Ano ka binimin? So, super enjoy dyan ng aking Daddy Ronald kasi ito ay siguro ay 5 days pa lang niyang vacation pag sampa. So, pinatakad ko sa kanya yung pinakang sapa. Tingnan nyo naman, hindi pa rin niya natakad. Super lalim kaya niyan, guys. Tapos, habang hindi pa tayo naliligo, ipapakita ko sa inyo yung kabilang side. Ito nga pala, guys, ay running water. At talaga namang fresh na fresh ang water dito sa sapa na ito. Nagagaling doon sa dulong iyon. So, tinan nyo, may mga bata dito na naliligo sa tabi at talaga namang, alam nyo ba guys na ito ay wala pang bayad ang paliligo. Free ang bayad. Free ang paliligo dito. Ang may bayad lang dito guys is yung cottage which is 500 pesos. So, ito daw ay kadidevelop lang, kagaya ng sabi ng may-ari, nakaka 1 month pa lang. At ang ginawa niya dito ay naggawa siya ng talunan at mga kubo na pwedeng tuluyan pag may magsuswimming dito ng mga turista or mga dayo galing sa iba't ibang lugar ay talaga namang napakaganda ng view dito. Akala ko ay ito ay kanya dinevelop na pinahukay niya para lumalim. Pero sabi nung may-ari, ito daw talaga ay sadyang malalim na. Kaya naman talaga namang na-amaze kami sa nature at talaga namang napakaganda. At yan ay nakayatang kong yan guys is 10 to 12 feet daw yan. Aba ay sabi ko talagang super taas. Alam mo ba pag nasa baba ka, pag titingalain mo yan, kala mo lang ay super baba niya. Pero pag nung nadun ako sa taas ay super talagang lulang-lula ako dyan. Talaga naman, kitang-kita mo yung view dito sa pwesto ko. Diba, nasa taas ako dyan. Kitang-kita mo yung view sa paligid na talaga namang napakaganda at nagmamalaasol ang tubig sa baba. So, sa mga dadayo dito guys, payo ko lang ay dyan sa aking pwesto ngayon, hindi ako nakatalon dyan. Bakit? Kasi medyo delikado kasi dyan tumalon guys. Kasi nakikita nyo yan, palibot ng bato yung bayang babagsakan mo. So, dapat, ang tatalon siguro dito is yung mga professional lang na mga diver or mga marunong tumalon talaga. Kasi pag tumama ka dun sa batong yun, pwedeng mapilayan ka or anong mangyari sa'yo, diba? Delikado. So ako, hindi ako pinayagan ng asawa ko na tumalon dyan kasi medyo delikado. Hindi pa kasi ako ganun kabihasa sa pagtalon. So medyo may takot din ako sa pagtalon at nilakasan ko lang talaga yung pagtalon ko kanina doon naman sa kabilang part.
Kasi dito sa part nito, para sa tingin ko 12 feet ito sabi ng mga lalaki, sinukat kasi nila. So dito sa pwesto ko ngayon, ay di ba nakikita nyo yung mala asul-asul na yan, dapat shoot doon ka lang talaga tatalon. Kasi yung mga nagbabrown na nakikita nyo dyan sa paligid na yan, yan ay mga bato guys, yan, mga bato yan. So dapat pag talon mo ay dapat ay shoot na shoot ka doon. At pag hindi, abay, wag ka na lang tumalon at delikado, baka mapatama pa yung ulo mo, ay dumugo pa, ay madala ka pa sa klaro. Ay medyo malayo-layo dito ang klaro kasi ito ay nilakbay namin around 30 minutes to 1 hour tong lugar na ito. Kaya naman medyo delikado. So, alam niyo ba guys, nang nandyan ako sa pwesto na yun, super talagang takot na takot ako at takot ako sa heights, pero pinipilit kong labanan yung aking fear sa heights at pinag-iisipan kong mabuti kung tatalon ba ako o hindi. Pero dahil hindi nga ako sanay sa pagtalon at medyo may takot ako, ay minabuti ko na lang na hindi ako tumalon dyan sa mas mataas. Sabi ko nga ay parang kailangan ko bagang tumalon, sabi ko sa sarili ko. Hindi naman siguro ako nagtitraining ng pagsisiman. So, hindi na siguro, hindi na ako tatalon kasi medyo delikado nga. Hindi na rin ako pinayagan ni Jowa. So, mamaya pakita ko sa inyo, doon ako tumalon sa kabilang side. Yun yung medyo mababa-baba. Yun yung mga 10 feet lang yung taas. So, medyo doon mas magandang tumalon sa kabilang side kasi doon wala masyadong bato na kagaya nito na as in palibot ng bato yung babagsakan mo. Doon iyang bato dito lang sa may bungad. Mamaya papakita ko sa inyo. So iyan, kung dadayo kayo dito ay tanong nyo lang yung si Ate Bilay. So dahil nga hindi na kinaya ng inyong chubby vlogger, inabot ako ng 30 minutes dun sa 12 feet na tatalunan. So sabi ni Jowa, umalis ka dyan. Dito ka na lang muna sa 10 feet. Saka ka na tumalon sa 12 feet pag natalon mo na tong 10 feet. So, dyan ako tumalon sa mismong 10 feet lang. At aba guys, alam nyo ba, inabot yata ako ng 20 minutes dyan, 10 minutes bago ako makatalo na super nervous ako. In-overcome ko lang naman yung aking fear bago ko nagawa yan. Ay, sa wakas, nakatalon din. Talaga naman, medyo hindi kasi delikado guys tumalon dito sa kabilang side kasi yung bato ay hindi ganun yun yung bato nakikita nyo, yun lang yung bato. So, kahit mga bagets nakakatalon dito. So, advice ko lang sa mga kagaya ko na first timer na magda-dive or tatalon, abay dito na lang muna kayo tumalon sa 10 feet. Kasi dun sa kabila is, pang-seaman yata dun sa kabila, char. Sabi nga ni Jowa ay sa seaman daw, sa seafarer daw, tinatalunan daw is 6 to 10 feet lang. Aba, itong kabilang side ay 12 feet na. Kaya naman talagang medyo nalulangan yung chubby vlogger. Kaya sabi ko ay wag na muna ako doon. At lukat naman ng aking baby, Sharpay. Tuwan-tuwa ka sa kanyang daddy dahil nakapag-swimming na naman siya. So, ito yung first gala namin together ng family ko. So, ito yung happiest Sunday ko siguro ulit. After 1 year na kami magkakahiwalay, nagkita-kita rin kami dyan ni na Philip na hindi namin nakalaya na sila pala ay na dito din. At dito na kami nagpangita sa sapang ito. Sabi, aba, narito pala kayo, ay di tayo ay mag-swimming together. Kasama niya ang kanyang bianan. Lakas makasyalan nitong tulay na ito. Akala mo naman ay nasa Coron Palawan ka talaga. Yung tinatawiran doon, yung tulay na nilalakaran doon, o diba? At talaga namang hindi ito ipapadaig sa Daranac Falls. Siguro ito yung pinakang panglaban sa Daranac Falls na sinasabi. Sabi nga sa amin ng mga taga dito, ay mas dinarayo na raw ito ngayon kasi wala ka masyadong lalakaran papunta dito. Kasi pag pupunta ka dito, pasok na ang 4 wheels. Nakakilala din tayo ng mga vlogger dito. Kayo po yung mga taga dito? Kayo po ang may-ari nito? Hindi ba? Sa ganito pong cottage ay magkano bayad? Okay po. Tapos ay free naman yung swimming han eh. Okay. Sino pong may-ari nito? Ayun po, may kakapit ko yun eh. Sino po? Ayun po, naglalakad na yun. Ayun. Si Ma'am LB, mamaya ko pala siya. Okay. Kayo po dayo din lang ditong mag-swimming. Pero taga dito kayo. Okay. Sige po. Thank you po. O, diba, may namimiwas pa dyan, saan ka pa? At talaga nga naman guys, dito ay hindi ka na maglalakad ng malayo. Kung pupunta ka dito, ay kahit isama mo yung buong pamilya, kasya ang motor, tricycle, van, or anything na pwede mong dalhin, pag ikaw ay magsuswimming dito. At yun nga lang, ang kagandahan dito guys is walang bayad yung pagsuswimming. So, yung cottage lang yung babayaran mo. So, ay sus guys, super ganda rito. You must try this.
At talaga namang hindi ka magsisisi pag narating. Sabi nga guys ng mga taga rito, 'di ba, dinadayo dito yung Dipalyon Falls. Pag pupunta ka naman sa Dipalyon Falls, oo, maganda doon, talaga namang maganda raw. Pero maglalakad ka ng kulang 1 oras bago mamarating mismo yung Dipalyon Falls. Unlike dito na pagdala mo yung sasakyan mo na motor man yan, tricycle man yan, on four wheels man yan, ay pagtigil ng sasakyan mo ay talaga namang ito na mismo yung venue, ito na talaga, pwede ka na mag-swimming. Hindi ka pagod sa travel mo or sa paglalakad mo bago ka makapag-swimming dito. Talagang ito ay mismong tabing parking area lang at makakapag-swimming ka na agad, o diba? O diba ka? Sino ka dyan? Taba mo, girl. Ano ba yan? Tangit-tangit ka na nga. Kakayo. Sa mga magpapamilya dyan, magkakaibigan, mag-friendship, chubanes, tabarkads, abay di go, punta na kayo dito at kayo ay hindi magsisisi pag narating nyo tong lugar na ito. This is all for today. Thanks. This is your chubby vlogger. Pag napanood nyo to, don't forget to like and subscribe to my channel. And then, kasama ko dyan ang aking sister-in-law at ang kaibigan niya. Diba? Paka-beautiful ng aking sister-in-law. Yan ang bunsong kapatid nga pala ni Darling. Ang aming future nurse. So, this is all for today. Thanks for watching. Babushki!